Kasi ano? Tama? Hindi ko po alam, hindi ko pa nag-reply. Ito siguro. Siya. Bakit hindi siya magano? Ano na lang ito. Magandang gabi mga minamahal na mga kapatid, mga kaibigan at mga kababayan. Welcome po kayo sa ating programang Ang Tinig ng Reformasyon. Tayo po ay magpapatuloy sa ating programa ngayong gabi. At ako'y nagagalak na nandito pa rin ako. Pero mukhang malapit na tayong magkakahiwalay. Kasi medyo meron na yatang pagkakataon na ako ay makauwi na rin sa amin sa Baguio matapos ng mahigit 3 buwan na pag-lockdown ko dito sa Kabatang Chaong. Pero ganun pa man, patuloy pa rin ang ating pag-aaral hanggang sa pinakahuli na tayo po ay magsama-sama. At kung luluubin ng Panginoon, mga kapatid, ay magpapatuloy pa rin ang ating pag-aaral kahit wala ako personal dito. Maggagawa na lang ng study tapos i-play dito. Yan ang isang panukala na solusyon para patuloy po yung ating pag-aaral. So, binabati ko po muli kayo na lahat na nakikinig, ang mga suki natin na mga tagapakinig at sa lahat din na mga baguhan na bagong makinig ngayon. Welcome po kayo sa ating pag-aaral at welcome din po sa ating mga viewers sa Facebook. Sa ating pagpapatuloy mga kapatid ay manalangin po muna tayo. Dakilang Diyos sa kaitasan ng mga langit, ngayong gabi ay pagpapatuloy namin ang aming pag-aaral ng inyong mga salita, kaya amin pong hinihiling na tulungan niyo po ang bawat isa sa amin na nawa ay maintindihan namin ang paksa na aming pag-aaralan ngayon at bigyan niyo po ako ng makalamit na talino rin upang sa ganon ay ating maibahagi ang katotohanan ng may kapangyarihan at sa paraan na malinaw at madaling maintindihan ng aming mga tagapakinig. Pagpatawad nyo kaming lahat sa aming mga kasalanan at mangyari nawa ang inyong kalooban sa bawat isa sa amin. Protektahan nyo rin kami sa mga sakit at anumang mga kasamaan na nangyayari dito sa mundo. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So ipagpapatuloy po natin mga minamahal na mga kapatid ang pag-aaral sa paksa na sinimulan natin na pag-aralan kagabi tungkol po sa aral ng secret rapture, kung ito po ay totoong aral ba ng Biblia o hindi. Sa kadahilanan na marami po ngayon ang humahawak nito sa pagkaakala na ito po ay isang tunay na aral ng Biblia. Wala po silang kamalay-malay na ito po ay isang mali pala. So, ang layunin ng pag-aaral na ito, tulad ng mga pinag-aralan natin sa nakalipas, ay upang malaman natin ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa atin doon sa mga maling aral, lalo na sa mga aral na nagiging sanhi ng ating
pagkakasala. Dahil kapag tayo po ay patuloy na nagkakasala ayon kay Kristo, tayo po ay nagiging alipin ng kasalanan. Yan po ang mabuting layunin. So, ano man ang pag-aaralan natin dito na katotohanan, kung matamaan man yung ating mga mali na pagkaintindi, ay nawa po ay walang magagalit, kundi buong puso na ating tanggapin, sapagkat ang pangangaral ng katotohanan na ito ay walang masamang layunin, kundi mabuti po at para sa ating ikabubuti at ikaliligtas. So, kagabi ay ating napag-alaman na ang kinasaligan ng aral ng Secret Rapture ay ang aral ng 7 years tribulation. Okay, dahil sa kanilang paniniwala na magkakaroon daw umano ng 7 years na tribulation, kaya't yung second coming of Jesus ay ginawa nilang dalawang stages. In-split nila yung second coming, ginawa na dalawang yugto. Ang una ay tinawag nila na the secret rapture na mangyayari bago magsimula ang 7 years tribulation, na kung saan si Jesus daw ay sekretong paririto mula sa langit at sekretong aagawin niya ang iglesia mula dito sa lupa at dadalhin sa langit upang hindi sila dadaan sa tribulation. Ang secret coming daw ni Jesus na ito ay tinawag sa Greek na parousia. Okay. Ang ikalawa ay tinawag nilang the revelation of Jesus na mangyayari after the 7 years tribulation, na kung saan si Jesus daw ay paparito with power and great glory, kasama daw ang mga banal na dinala sa langit during the rapture before the tribulation begins. And ang revelation of Jesus daw na ito ay tinawag nilang sa Greek term na apokalupsis. Ayan. So yung dalawa na ito na Greek word, yung parousia, ginamit daw upang tukuyin yung rapture o second coming of Christ for the rapture before the tribulation, at saka yun na mga apokalupsis ay ang termino na ginamit para tukuyin daw yung revelation of Jesus Christ at the end of the tribulation period, na kung saan siya ay darating para puksain yung Antichrist. So, ayon dito sa isang website, www.gotquestions.org, isang website na nagtuturo ng aral ng Secret Rapture. Inamin po ng isang author doon na yung pag-split sa second coming of Jesus into two phases ay hindi malinaw na itinuro sa Bible. Ito ang sabi po mismo ng isang nangangaral ng Secret Rapture. Dahil totoo naman po, basahin ko po yung sabi niya. Another weakness in that pre-tribulationism. Yung pre-tribulationism, ibig sabihin yung bago na yung tribulation ay magaganap yung rapture. Kaya tinawag nila yung Secret Rapture na ito na pre-tribulationism. Another weakness is that pre-tribulationalism splits the return of Jesus Christ into two phases, the rapture and the second coming, whereas the Bible does not clearly delineate any such phases. Ayan. Sa Tagalog, sabi, isa pang kahinaan ay ang pre-tribulationism na naghahati sa pagbabalik ni Jesucristo sa dalawang yugto, ang rapture o pag-agaw at ang ikalawang pagparito. Samantalang hindi malinaw na tinukoy ng Biblia ang anumang nasabing mga yugto. Ibig sabihin na maging ang mga nangangaral ng Secret Rapture ay aminado sa kanilang aral na ang second coming of Jesus ay may dalawang yugto. Aminado po sila na yung aral na yon na may dalawang yugto ay hindi malinaw na itunuro sa Bible. At talaga pong hindi itinuro sa Bible ang second coming ni Jesus na ito ay dalawang event, kundi
ang malinaw na aral ng Biblia ay iisang pangyayari lamang, ang second coming of Jesus Christ. Hindi na nahati sa dalawang yugto. Sabi nila na kaya daw dalawang events ang second coming of Jesus. Although hindi malinaw na itinuro sa Bible, pero ito yung kanilang palagay na kahit hindi malinaw na itinuro, pero itinuturo pa rin nila na dalawang events ang second coming of Jesus ay sapagkat dalawang Greek word ang ginamit. Ang Greek word daw na parousia na isinalin bilang coming ay ginamit daw upang tukuyin ang sekretong coming of Jesus before the tribulation. At ang another na Greek word na apocalypsis na isinalin na revelation ay ginamit upang tukuyin ang second coming of Jesus after the tribulation. Yun ang kanilang assumption. Ngunit hindi totoo na yung parousia at saka yung apocalypse ay nagtuturo na ang coming of Jesus ay double event o kaya dalawang magkahiwalay na pangyayari. Hindi po totoo yun, pero yun lang po yung sinasabi nila to support yung kanilang aral. Napag-alaman natin kagabi na yung coming of Jesus na tinawag na parousia sa Greek at yung coming of Jesus na tinawag na sa Greek na apocalypsis ay tumutukoy sa isa lamang na pangyayari. At ito po ang sinimulan natin na patunayan na kahapon at ituloy natin na pagtibayin yung katibayan o yung patunay sa gabing ito. Sa layunin na maintindihan natin na talagang hindi tama yung doktrina ng secret rapture na nagtuturo na ang second coming of Christ ay mangyayari in two phases. Para ma-appreciate natin yung aral ng Biblia na ang second coming of Christ is not two phases but one event only. So sa Matthew, nang isulat niya tungkol sa sinabi ni Jesus na pagparito ng anak ng tao sa Matthew chapter 24 verse 37 to 39, ay ginamit niya ang Greek word na parousia. Okay? Itong si author na si Apostol Matthew. Nung isalaysay niya yung second coming of Jesus, ginamit niya yung word na parousia. Basahin po natin ang English. Kasi kagabi ay may nagreklamo na mahirap daw makuha ang punto sa Tagalog translation. Okay, basahin ko. Matthew 24 verse 37 to 42. But as the days of Noah were, so shall also the coming or the parousia of the Son of Man be. For as in the days that were before the flood, they were eating and drinking, marrying and giving in marriage until the day that Noah entered into the ark, and knew not until the flood came and took them all away. So shall also the coming or the parousia of the Son of Man be. Then shall two be in the field, the one shall be taken, and the other left. Two women shall be grinding at the mill, and one shall be taken, and the other left. Watch therefore, for ye know not what hour your Lord doth come. So, ang Greek word na ginamit dito upang tukuyin ang second coming ni Jesus ay parousia. Yung sabing coming. Kaya tumutukoy daw ito sa secret coming ni Jesus para sa rapture. Pero hindi po ganon. Inihambing ang kalagayan bago dumating ang baha sa time ni Moses sa kalagayan bago ang second coming ni Jesus. Kung paano na ang mga taong hindi nananampalataya at hindi pumasok sa daong sa time ni Noah ay tinangay ng baha at ang family lamang ni Noah ang natira dahil pumasok sila sa daong, ganon din na sa second coming of Jesus ay mayroong mapapahamak at mayroon din namang maliligtas. Katulad ng dalawang lalaki sa bukid na ang isa'y
kukunin at ang isa ay iiwan. Yan po yung pagsalaysay ni Matthew, Apostle Matthew, doon sa second coming of Jesus. Pero nang isulat ni Lucas ang tungkol sa parehong second coming of Jesus, o pareho yung dinidescribe nila na event, ay sinabi na ang kalagayan kalagayan ng second coming of Jesus ay katulad sa panahon din ni Noe. Ang ginamit ay hindi parosya kundi apokalipsis. Ayan. So, the same event yung dinidescribe ni Matthew, pero ang ginamit niya ay parosya na Greek. Pero the same event naman ang tinutukoy ni Lucas, pero ang ginamit niya ay apokalipsis. So, ibig sabihin na ang coming of Jesus na tinawag ni Matthew na parosya at ang coming of Jesus na tinawag ni Lucas na apokalipsis ay pareho lang na second coming at hindi dalawang magkahiwalay na coming. Basahin po natin ang Luke chapter 17 verse 26, 27 at saka 30 to 36. And as it was in the days of Noah, so shall it be also in the days of the Son of Man. They did eat, they drank, they married wives, they were given in marriage until the day that Noah entered into the ark, and the flood came and destroyed them all. Even thus shall it be in the day when the Son of Man is revealed. Yung revealed dito is apokalupto. I tell you, in that night there shall be two men in one bed, and the one shall be taken, and the other shall be left. Two women shall be grinding together, the one shall be taken, and the other left. Two men shall be in the field, the one shall be taken, and the other left. Ang coming o parosya of the Son of Man na binanggit ni Matthew sa Matthew 24, 37 to 42 ay pareho din dito sa Revelation of the Son of Man na binanggit ni Lucas sa Luke 17 verse 26 to 36. Paano natin alam na parehas yan yung event na tinutukoy? Hindi magkahiwalay kung isa lang yun yung tinutukoy nila na pangyayari. Una, dahil ang coming of the Son of Man na binanggit ni Matthew ay sinabi na katulad sa kaarawan ni Noe na ang mga tao before the flood ay they were eating and drinking, marrying and giving in marriage until the day that Noah entered into the ark and knew not until the flood came and took them all away. Yan ang version ni Matthew. At ang revelation of the Son of Man na binanggit naman ni Lucas ay ganon din na sinabi na katulad sa kaarawan ni Noe na ang mga tao before the flood ay they did eat, they drank, they married wives, they were given in marriage until the day that Noah entered into the ark and the flood came and destroyed them all. Yan, so pareho talaga yung dinidescribe niya na condition before the flood. Ikalawa, sa coming of the Son of Man na binanggit ni Matthew ay sinabi na to be in the field, the one shall be taken. O yung taken dito, they understood it to mean raptured. Yung taken ba, yung inagaw. So, ina-apply nila dito yung word na raptured. Yung the one taken, na rapture daw yun. And the other left, yung naiwan na hindi na rapture. Okay. And as at sa revelation of the Son of Man naman na binanggit ni Lucas, ay ganun din ang sitwasyon. Nasabi na two men shall be in the field, the one shall be taken or raptured, and the other left. So tandaan po natin na ang understanding nila sa taken ay raptured. So in both version, Matthew at saka si Lucas, at this coming ay merong mararapture. So that means that this is describing one and the same event. Ikatlo, sa coming of the Son of Man na binanggit ni Matthew ay sinabi na two women shall be grinding at the mill. The one shall be taken or raptured and the other left. Yon. At sa revelation of the Son of Man na binanggit ni Lucas ay ganun din ang sabi na two women shall be grinding together, the one shall be taken or raptured and the other left. So
3 points ang magsasabi dito na pinagko-compare na magpapatunay na si Matthew at saka si Lucas, they are describing one and the same event, not two events. Ayan. Pero ang description o ang Greek word na ginamit ni Matthew is parousia, at ang Greek word na ginamit ni Lucas is apocalypsis. So meaning, yung allegation ng mga secret rapturists na yung ano daw, yung parousia at saka yung apocalypsis ay tumutukoy sa dalawang event na magkahiwalay 7 years apart, ay hindi tama, hindi totoo. Kundi itong dalawa na word na ito, parousia at saka apocalypsis, apocalypsos, ay they are describing actually one event, hindi two separate events. Ayan po ang totoo niyan, mga kapatid. Ibig sabihin na ang coming of Jesus na ang ginamit na Greek word ay parousia sa Matthew 24 verse 37 to 42, at ang revelation of Jesus na ang ginamit na Greek word ay apocalypsis sa Luke 17:26 to 36, ay iisang coming of Jesus lamang at hindi tumutukoy sa dalawang coming of Jesus ayon sa aral ng secret rapture. Bakit po? Dahil malinaw na sa coming of Jesus at sa revelation of Jesus ay pareho na some are taken or raptured and some are left. Kaya't mali ang aral ng secret rapture na nagsasabi na sa coming of Jesus before the tribulation lamang mangyayari ang rapture, at sa revelation of Jesus Christ after the 7 years tribulation ay walang mangyayaring rapture. Ayan. Kaya't nawa po ay naging malinaw sa inyo, mga kapatid, ang aral ng Bible na ang second coming of Jesus ay hindi binubuo ng dalawang events, kundi ito ay iisang event lamang. Ilagay po ninyo sa inyong isipan na ang coming of Jesus na tinatawag sa Greek na parousia at ang revelation of Jesus na tinawag sa Greek na apocalypsis ay tumutukoy sa iisang pangyayari lamang. Okay. Ibig sabihin na yung pangyayari sa second coming of Jesus na binabanggit sa 1 Thessalonians 4 verse 15 to 17, at yung coming of Jesus na binanggit din sa 2 Thessalonians 2 verse 1 to 8, pagkatapos na lumitaw ang Antichrist at maghari sa mundo, ay pareho lamang din na event at hindi magkahiwalay na event, ayon din sa aligasyon ng mga naniniwala sa secret rapture. Tulad lang doon sa Matthew 24 at saka Luke 17 na akala nila ay magkahiwalay, yun pala ay iisang event lang. So dito, akala nila ay magkahiwalay din na event, yung dinidiscuss ng 1 Thessalonians 4 verse 15 to 17 at saka yung 2 Thessalonians 2 verse 1 to 8, whereas ang totoo ay parehas lang pala ng event. Iisang event lang ang tinutukoy, pero pinagpalagay lang nila na dalawang event yon. Basahin natin ang 1 Thessalonians 4:15 to 17. Sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon na tayong nangabubuhay, nangatitira hanggang sa pagparito o sa coming o parousia ng Panginoon, ay hindi tayo mga uuna sa anumang paraan sa nangatutulog, sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. So ayon po sa aral ng secret rapture, ang coming of Jesus dito ay magaganap daw before the 7 years tribulation na paghahari ng Antichrist. Pagkatapos daw ng 7 years tribulation period na paghahari ng Antichrist, ay magkakaroon na naman ng another coming of Jesus upang patayin ang Antichrist. Batay umano sa sinabi ni Apostol Pablo sa 2 Thessalonians 2 verse 1 to 8. Basahin po natin ito. 2 Thessalonians 2 verse 1 to 8.
Now we beseech you, brethren, by the coming or parousia of our Lord Jesus Christ, and by our gathering together unto him, that ye be not soon shaken in mind, or be troubled, either by spirit, nor by word, nor by letters from us, as that the day of Christ is at hand. Let no man deceive you by any means, for that day shall not come, except there come a falling away first, o pagtalikod, and that man of sin be revealed, the son of perdition, who opposeth and exalteth himself above all that is called God, or that is worshipped, so that he as God sitteth in the temple of God, showing himself that he is God. Remember ye not that, when I was yet with you, I told you these things, and now ye know what withholdeth, that he might not be revealed in this time. For the mystery of iniquity doth already work. Only he who now letteth will let, until he be taken out of the way. And then shall that wicked be revealed, whom the Lord shall consume with the spirit of his mouth, and shall destroy with the brightness of his coming. O yung coming dito is parousia. Kagaya din ng coming dito sa verse 1, parousia din. So ayon sa aral ng secret rapture, ang coming of Jesus na binabanggit sa verse 1 at ang coming of Jesus na binanggit sa verse 8 ay magkaibang coming daw yun. O, yung sa verse 1 maganap before the tribulation, yung verse 8 na coming maganap daw after the tribulation. So merong 7 years apart. Yung coming of Jesus sa verse 1 daw ay mangyayari muna upang i-rapture ang church at dadalhin sa langit. Pagkatapos ng rapture ay saka pa mahahayag ang sabi sa verse 3 and 4 na man of sin, the son of perdition, na sumasalangsang at nagmamataas laban sa lahat ng tinatawag na Diyos o sinasamba, anupat siya ay nauupo sa templo ng Diyos, na siya ay nagtatanyag sa kanyang sarili na tulad sa Diyos. Yan. Ang man of sin daw na ito, na tinawag din na anak ng kapahamakan, ay siya ang Antichrist na maghahari sa loob ng 7 years tribulation. At pagkatapos ng 7 years na paghahari ng Antichrist na ito, ay maganap na yung tinatawag nila na the revelation of Jesus Christ, na kung saan ay darating si Jesus mula sa langit kasama ang mga na-rapture before the tribulation upang patayin ang Antichrist na ito na tinawag ni Pablo na the man of sin. Ngunit mali na naman ang aral na ito dito mga kapatid. Dahil hindi revelation or apocalypse of Jesus ang sabi ni Pablo sa verse 8, kundi coming or parousia of Jesus ang sabi. Meaning na ang sinabi ni Pablo na coming of Jesus sa verse 8 ay pareho sa coming of Jesus na binanggit niya doon sa verse 1. Yan po ang tandaan nyo. Kahit basahin nyo yung verse 1 hanggang sa verse 8, makikita nyo yung connection na yun palang sinabi niya na coming sa verse 8 ay siya yung tinutukoy niya na coming sa verse 1, hindi another event. Yan po ang tandaan nyo. Hindi ko pwedeng ulit-ulitin ang pagbasa, pero subukan nyo lang. Kayo mismo bumasa sa inyong Bible, makikita nyo. Sa mga katuwid ay iisang coming of Jesus lamang yan, yung verse 1 at saka verse 8. Hindi po dapat nagawin ang coming of Jesus sa verse 1 at ang coming of Jesus sa verse 8 na dalawang magkahiwalay na coming. At sabihin na ang isa ay coming of Jesus at ang isa ay revelation of Jesus, dahil pareho silang tinawag ni Pablo na coming or parousia of Jesus. Ito ang sinikap ni Pablo na ipaliwanag dito sa verse 1 and 2. Sinikap niya ipaliwanag na yung coming na binabanggit niya dito sa verse 1 ay siya yung binanggit niya doon sa verse 8 na coming. One and the same event yan. Ang connection dito ng coming sa verse 1 at saka yung verse 8 ay mababasa ninyo yung transition na nagko-connect sa dalawa na ito na mag-isa doon sa verse 1, 2, and 3. Basahin po natin. Ngayon aming ipinamamanhik sa inyo mga kapatid tungkol sa pagparito o coming ng ating Panginoong Hesukristo at sa ating pagkakatipon sa Kanya.
upang huwag kayong madaling makilos sa inyong pag-iisip at huwag din naman kayong mabagabag maging sa pamamagitan man ng Espiritu o sa pamamagitan ng salita o sa pamamagitan ng sulat na waring mula sa amin. Nawari bagang nalalapit ang kaarawan ng Panginoon. Yung kaarawan ng Panginoon dito, ito yung binabanggit niya na coming of Jesus Christ dito sa verse 1. Na merong aakala na para bang yung ipinangaral nila, kasi second letter niya ito binanggit niya kasi doon sa 1 Thessalonians, sa unang letter niya, yung tungkol nga doon sa second coming of Jesus Christ. Gayon, dito dahil doon sa first letter niya, merong nag-aakala na para bang asahan nila na mangyayari yung second coming ni Christ doon sa kanilang panahon. Kaya sinulat ni Pablo itong second letter niya at siya ay nag-clarify. Clarify niya na huwag niyong isipin na yung second coming na yon, yung pagparito ni Jesus Christ na binanggit niya sa verse 1, na sinabi naman niya dito na kaarawan ng Panginoon sa verse 2, huwag nilang isipin na mangyayari right there and then sa kanilang panahon. Kaya nga sabi niya dito sa verse 3, huwag kayong padaya kanino man sa anumang paraan, sapagkat ito'y hindi darating. Ano yung ito'y hindi darating na tinutukoy niya? Yung kaarawan ng Panginoon o yung pagparito ng Panginoong Hesukristo, hindi pa yon darating. Ibig sabihin na ang araw ng pagparito ni Panginoong Hesus na binanggit sa verse 1 and 2 ay hindi darating. Maliban nang dumating muna ang pagtalikod at mahayag ang taong makasalanan, ang anak ng kapahamakan. Yon yung connection doon. Nasabi niya, yung itinuro ko sa inyo noon na tungkol doon sa second coming of Jesus, huwag kayong mag-isip na yon ay mangyayari kaagad. Na mangyayari kaagad, huwag yung isipin yan. At kung meron mang magsasabi sa inyo na ito ay mangyayari daw kaagad ito, sa very imminent na o malapit na ito daw ating panahon, ayon sa sulat ni Pablo o sulat ni kaninong mga apostol, sabi ni Pablo, huwag kayong maniwala. Kaya lininaw niya dito sa second letter niya na hindi ganon. Do not expect that the coming of Jesus will come at this time. Sabi niya kasi bago darating yan, meron pang mangyayari muna. Ano yung mangyayari muna? Mahahayag muna yung man of sin na tinatawag. At pag nahayag na yung man of sin, saka pa yun darating si Jesus Christ at siya ang papatay dito sa man of sin na ito. Na itong man of sin naman nito, ang gagawin niya ay magpapanggap na siya ay Diyos. Ayun. Yan po yung sinasabi dito. So, pagkatapos na mahayag ang man of sin na yan, saka pa maganap ang coming of Jesus na binanggit sa verse 1. At siya ang papatay sa man of sin na sa pamamagitan ng hininga ng kanyang bibig. Ayon sa verse 8. Ibig sabihin na sa isip ni Pablo, ang coming of Jesus na binanggit niya sa verse 1 ay siya rin yung coming of Jesus na binanggit niya sa verse 8. Hindi po itinuro ni Pablo na may dalawang coming of Jesus. Kundi ang turo niya ay iisang coming of Jesus lamang po. At kailan mangyayari ang coming of Jesus? Sabi ni Pablo na ito ay mangyayari pagkatapos na mahayag muna ang man of sin na binanggit sa verse 3 and 4. So hindi na sinasabi na merong coming of Jesus na mangyari before na mahayag yung man of sin at after na mahayag yung man of sin saka mangyayari ang another coming of Jesus. Hindi po ganoon. Kahit basahin nyo pa ulit-ulit yan. Sabi niya na yung coming of Jesus sa verse 1 hindi mangyayari agad until na mahayag muna yung man of sin. At pag nahayag na yung man of sin, saka pa mangyari na darating si Jesus.
at siya ang papatay sa man of sin na yan. Pero malinaw man ang sinabi dito, ayaw pa rin tanggapin ng ibang mga relihiyon na ang coming of Jesus Christ ay iisang event lamang dahil doon sa mali na aral nila sa paghahari ng man of sin na tinawag nilang 7 years tribulation. Yon po ang dahilan kung bakit mahirap nilang tanggapin. Tama ang sabi nila na ang man of sin na binanggit sa 2 Thessalonians 2 verse 3 and 4 na kailangan na mahayag muna bago mangyari ang coming of Jesus ay ang Antichrist. Tama po yun. Kahit po tayo, kahit kami po ay naniniwala na man of sin, yung man of sin na ito nga yung Antichrist. At ito, totoo po yan. Tama rin ang paniwala nila na yung man of sin na tinawag din na Antichrist ay tumutukoy sa hayop na nakahula sa Revelation 13 verse 1 to 10 na may tanda at ang bilang ng kanyang pangalan ay 666. So naintindihan din nila yon na yung man of sin dito sa 2 Thessalonians 2 verse 3 and 4 ay ito yung hayop, tinutumbok ng hayop dito sa Revelation 13 verse 1 to 10 na may tanda at may bilang ng kanyang pangalan na 666. Ayan. Tama po sila hanggang dito. Pero alam po ba ninyo kung ano ang mali nila? Sabihin ko po sa inyo. Ang unang mali nila ay hindi nila naunawaan na ang hayop na may tanda at may bilang na 666 na binanggit sa Revelation 13 verse 1 to 10 ay ang simbahang Katoliko ayon sa ating pinag-aralan nung isang linggo na nakalipas. Hindi po nila naunawaan yan. Kaya't kung ano-ano na lang ang kanilang sinasabi na sinisimboluhan ng hayop na may tanda. May nagsasabi na ang hayop ay isang malaking computer daw sa Europe. Matagal ko nang napakinggan yon, no? May nagpapakalat pa nga sa social media at nakatanggap ako ng text na ang hayop daw ay ang special na sasakyan na ginawa daw para kay President Obama noon dahil tinawag daw na the beast yung sasakyan na ginawa para kay Obama. Ewan ko kung may nakatanggap sa inyo sa inyong Facebook. At Obama Healthcare daw ang mark of the beast. Kasi dito daw, pag tinanggap mo yung meron kang health insurance doon, ay lalagyan nila yung iyong kamay ng chips. Chips na yon na kung wala ka daw, na hindi ka member doon sa Obamacare, hindi ka makabili, hindi ka makabenta. Kaya tawag nila doon, mag-ingat kayo, Obamacare is the mark of the beast. Iba't ibang mga paniwala, no? Okay. So, yan po yung unang pagkakamali nila. Hindi nila naintindihan na yung hayop doon sa Revelation 13 verse 1 to 10 ay tumutukoy pala doon sa o sumisimbolo sa simbahang Katoliko. Ikalawang kamalian nila, hindi po nila alam na yung 42 prophetic months na nakuhula na paghahari ng hayop sa buong mundo ay 1,260 years in literal fulfillment. Di nila naintindihan yan. So ang interpretation nila sa 42 months ay katumbas ng 7 literal years na ito yung paghahari ng Antichrist during that tribulation period. So ang itinapat nila yung 42 months na pinag-aralan natin, no, sa Revelation 12 na paghahari ng hayop ay sa halip na yung pinag-aralan natin na 1,260 years na naganap sa kasaysayan ng Romano Katoliko mula 538 hanggang 1798 ay ginawa nila na hindi parang lumabas na hindi natupad sa nakalipas kundi future event pa yon. At saka yung 42 months ay hindi 1,260 years kundi yan ay 7 literal years na paghahari daw ng
hayop na tinawag din nila na Antichrist. Ayan, yan po ang pangalawa na kamalian. Ikatlo, hindi po nila alam na ang paghahari ng hayop sa loob ng 42 prophetic months o 1,260 literal years ay naganap na noong 538 AD hanggang 1798 AD. Noong napahinto ang kanyang paghahari sa buong mundo dulot ng pagkabilanggo ni Pope Pius VI. Akala po nila na yung nakahula na 42 months na paghahari ng hayop ay magaganap pa sometime in the future. Between the rapture and the revelation of Jesus Christ, doon pa daw magaganap yun. Yun ang ikatlo na kamalian po nila. Ikaapat, hindi po nila alam na ang number of the beast na 666 ay malalaman mula sa numerical value ng Vicarious Felidae na kinompute natin noong nakalipas. Ikalima, hindi po nila alam na ang tanda ng hayop o mark of the beast ay ang pangingilin ng araw ng linggo ayon sa utos ng Simbahang Katoliko. So karamihan po mga kapatid na unawa nila dito sa sa 666 ay yung 666 yun daw yung Antichrist, yung 666. Yung mark of the beast ay 666 daw. At yun ay noon may nagsasabi, meron nag-publish ng isang aklat na yung daw 666 ay yung barcode. Yung barcode daw yun. Tapos sa ngayon naman, medyo obsolete na yon, wala nang nagpo-promote yan. Ngayon ay chips naman daw na ilalagay dito sa either sa noo o dito sa kamay. Na ipopromote nila yung tinatawag na cashless society. Na sa magitan ng chips na yon, kung bibili ka, para bang yung madidetect na pag wala ka doon, hindi ka makabili, hindi ka makabenta. Ayun po. Yun ang ikalima na kamalian. Hindi nila alam na yung palang mark of the beast ay yung pangingilin ng araw ng linggo. At dahil sa kanilang palagay na ang 42 months na paghahari ng hayop sa Revelation 13 verse 3 ay hindi pa naganap, kundi ito ay mangyayari pa sometime in the future. At dahil sa akala nila ay hindi padadaanin ng Diyos ang church sa time ng 7 years tribulation na yan, kaya't napilitan sila na i-split ang coming of Jesus into two phases or stages. Phase 1 before and phase 2 after the tribulation. Okay, so once na napatunayan na mali yung aral nila na 7 years tribulation period na siyang paghahari ng hayop na nabanggit sa Revelation 13:1-10, ibig sabihin na ang aral ng secret rapture na nagtuturo ng coming of Jesus in two phases ay talagang maling-mali. Once na napatunayan na hindi talaga nag-exist yung sinasabi nila na 7 years tribulation, hindi yun ang totoong aral ng Bible na may 7 years tribulation in the future between the two comings of Jesus, ay di wala ng reason to say na tama yung yung two phases of Jesus coming. Kasi wala na nga yung in between na 7 years tribulation na yun. Di kung nawala yung nasa pigitan, di mag-merge na yung dalawa, ang lalabas, iisa na lang talagang event ang second coming of Jesus. So ang tanong, totoo ba na ang sabi nila na 7 years tribulation na ito ay ito daw yung paghahari ng hayop na nakahula sa Revelation 13 verse 1-10? Totoo ba na ganun talagang paniwala nila na yung 7 years tribulation ay ito yung paghahari ng hayop na nabanggit sa Revelation 13 verse 1-10, at yung 42 months na paghahari na nabanggit dyan ay yun yung kinuwentan nila na palabasin nila na 7 years na literal years na tribulation. Totoo po yun. You can search by yourself.
Dito meron akong quotation na babasahin sa inyo galing dito sa www.gotquestion.org. Yung na-quote ko rin kanina. Sabi nila dito, Daniel 9:27 gives a few highlights of the 7-year tribulation period. He will confirm a covenant with many for 1 year. 1:7. He will confirm the covenant with many for 1:7 or 1 week, because 1 week is 7 days. In the middle of the 7 or in the middle of the week, he will put an end to sacrifice and offering. And on a wing of the temple, he will set up an abomination that causeth desolation, until the end that is decreed is poured out on him. The person of whom this verse speaks is the person Jesus calls the abomination that causes desolation, according doon sa Matthew 24 verse 14. Hindi nila alam na yung abomination of desolation na binanggit sa Matthew 24:15 ay tumutukoy doon sa Roman Empire. Na ayon dito, pag nakita nyo yung abomination of desolation, sabi niya sa kanyang mga alagad, ay magsitakas na kayo sa Jerusalem. At yon, nangyari yon na noong 70 AD, nung nakita ng mga Kristiyano na dumating yung Roman armies, pinalibutan ang Jerusalem, nakita nila yon na yon ang sign na dapat silang tumakas. At para makatakas sila, ang nangyari, isang araw, bigla na lang nag-withdraw itong mga Roman soldiers na bumalik ba kung nag-withdraw sa kanilang siege sa Jerusalem. Ay di nagalak ngayon yung mga Kristiyano. Ito na yung katuparan ng sabi ni Jesus Christ, na pag nakita nyo yung desolation of abomination of desolation is spoken of by Daniel, kailangan na umalis na kayo dito sa syudad. Kaya sinamantala nila sila umalis. Pag nung nakaalis sila, after that, bumalik yung mga Roman soldiers under General Titus. Tapos, yon, linusog na ang Jerusalem. Ayan. So, past event yan. Pero ang akala nila, etong abomination of desolation, future pa rin ito. Yan. So, yon. And is called the beast. Ito daw, yung abomination of desolation, is called the beast in Revelation 13. Nakita niyo na yun. Yung connection. And Daniel 9:27 says that the beast will make the covenant for 7 years. But in the middle of this week, 3.5 years into the tribulation, he will break the covenant, putting a stop to sacrifice. Revelation 13 explains that the beast will place an image of himself in the temple and require the world to worship him. Yan. So yun yung understanding nila, na talagang yung Antichrist na mag-arise daw in the future ay katuparan ng nakahula na hayop dito sa Revelation 13. Nagagawa daw siya ng image of himself in the temple and require the world to worship him. Pero napag-alaman natin na ang gagawa dito ay hindi yung beast ng Revelation 13 na may tanda, kundi yung two-horned beast doon sa Revelation chapter 13 verse 11 to 16. Yun ang gagawa ng image, hindi ito yung Revelation 13 verse 1 to 10. So mali pa rin ang interpretation, no? Tapos sabi na Revelation 13:5 says that this will go on for 42 months, which is 3.5 years. Since Daniel 9:27 says that this will happen in the middle of the week, and Revelation 13:5 says that the beast will do this for a period of 42 months, it is easy to see that the total length of time is 84 months or 7 years. Doon nila nahango yung 7 years. Dalawa ang pinagbasehan nila. Yung last week ng Daniel, sa Daniel 9 verse 27, yung 70 weeks doon, yung last na week, tsaka itong 42 months. Sabi nila, it is easy to say that the total length of time is 84 months or 7 years.
Also, see Daniel 7:25 where the time, times, and half a time totals 3.5 years. O, tama naman yung times, and half a time is 3.5 years. Pero kung i-multiply mo itong 3.5 years, hindi ito yung tumutukoy doon sa sa 7 years. Yon ang katumbas ng 1,260 years. Oh. Kaya mali din talaga. Also refers to Great Tribulation, the last half of the 7-year tribulation period when the beast will be in power. So, yan ang quotation. So, malinaw po na ang dalawang pinagbabatayan nila sa kanilang paniniwala sa period na 7 years tribulation ay ang last week of the 70 weeks prophecy ng Daniel 9:24-27 at yung 42 months na paghahari ng hayop sa Revelation 13 verse 1 to 10. Especially verse 3. So hayaan po muna natin ang Daniel 9 verse 24-27. Next time na natin pag-aralan yun. Makikita nyo na mali pa rin yung kanilang interpretation dito. Dito po muna tayo sa Revelation 13 verse 1 to 10. Ano po ba ang sinisimboluhan ng hayop na ito? At yun bang nakahula na 42 months na paghahari niya sa mundo ay naganap na sa nakalipas o magaganap pa in the future? Kung makita natin na ito ay naganap na in the past, then very clear ng araw ng 7 years tribulation period in the future that splits the coming of Jesus in two phases is 100% wrong. At ang totoo ay naganap na nga po mga kapatid, kaya walang future na 7-year reign of the beast na tinawag nilang tribulation. Ayan. Una ay napag-alaman natin na ang dragon sa Revelation 12 verse 1 to 17 ay tumutukoy po sa pagan Roman Empire. Napatunayan natin yan sa previous na study natin. At ayon sa Revelation 13 verse 2, ang successor ng dragon ay ang hayop na may tanda. Ikalawa, napatunayan natin na ang hayop sa Revelation 13 1 to 10 ay sumisimbolo sa pagan Rome o ang simbahang Katoliko. Dahil lahat ng katangian ng hayop na sinabi ng hula ay natupad sa kanya, katulad ng mga sumusunod na napag-aralan natin sa nakalipas. Yung papacy, siya ang successor ng pagan Roman Empire at tumanggap ng kanyang trono at kapamahalaan. Ikalawa, siya ay nagtataglay ng political and religious powers na namahala sa dating teritoryo ng paganong imperyo ng Roma. Ikatlo, siya ay nagsasalita ng pamumusong laban sa Diyos. Ikaapat, siya ay naghari sa buong mundo sa lahat ng angkan, bansa at wika. Ikalima, siya ang umusig sa mga banal ng Diyos at pumaslang ng napakarami, more or less 50 million katao. Number 6, siya ay naghari sa buong mundo sa loob ng 1,260 years. Yun. Siya ay nasugatan ng sugat na ikamamatay, kaya't naputol ang kanyang mahabang paghahari sa mundo nang si Pope Pius VI ay nahuli at nabilanggo. At ikawalo, siya ay may bilang ng pangalan o titulo na 666. Ayan. So, ito pala ay tumutukoy sa papacy at saka yung 42 months na paghahari niya ay naganap na noon pa. Yan, ang gusto kong idiin para makita nyo, para doon sa mga baguhan na hindi nakarinig doon sa previous nating lesson. Ang ikalimang katanungan na mababasa doon sa Revelation, katangian hindi katanungan. Ang ikalimang katangian ng hayop na mababasa sa Revelation 13:5 na nagsabi kung gaano kahaba ang kanyang paghahari sa buong mundo. Ganito po ang sabi, power was given unto him to continue 42 months. Okay. Sa Tagalog, at binigyan siya ng kapamahalaan upang magpatuloy na 42 buwan. Ibig sabihin na ang pamahalaan na sinisimboluhan ng hayop ay maghahari sa buong mundo sa loob ng 42 months. Pero tandaan po natin na ang 42 prophetic months ay hindi parehas sa regular na 42 months.
Alam po ba ninyo kung gaano katagal ang 42 prophetic months, mga kapatid? Ang katumbas ng 42 months sa regular na kwentada ay 1,260 years. Paano naging ganun? Ang 1,260 days ay hindi regular days kundi prophetic days. Kasi kung i-multiply mo yung 42 months sa 30 days in a month, kasi ang regular kasi na Bible month is 30 days every month. Ayan. So yung 42 months multiplied by 30 days maging 1,260 days ang makukuha. Pero ito hindi regular days, prophetic days. At sabi ng Bible, ng isang prophetic day ay 1 year in literal fulfillment. Ayon po sa Numbers 14 verse 34. Na sabi, after the number of days in which ye search the land, even 40 days, each day for a year. Each day for a year. Kaya sabi yung 40 years, nagiging, yung 40 days, nagiging 40 years. So, ganon din ang sabi ng Ezekiel chapter 4 verse 6. And when thou hast accomplished them, lie down on thy right side, and thou shalt bear the iniquity of the house of Israel 40 days. I have appointed thee each day for a year. So, one day daw sa prophecy, sa literal fulfillment is 1 year. So, sabi ng Panginoon ng isang araw sa hula ay isang taon sa literal na fulfillment o kaganapan nito. Kaya ang 42 months na pumatak na 1,260 prophetic days ay magiging 1,260 years sa literal na fulfillment. Ganyan kahaba ang aktual na paghahari ng hayop sa buong mundo. At kung totoo ang sabi natin, batay sa 4 na katangian na ang hayop ay sumisimbolo sa Papa Rome, ibig sabihin na ang Romano Katoliko ay dapat makapaghari sa loob ng 1,260 years ayon sa hula. Ang tanong, totoo ba na ang Roman Catholic ay namahala sa buong mundo sa loob ng 1,260 years? Ang sagot ay totoo po ayon sa kasaysayan. Kaya past history na po ito. Ayon sa kasaysayan, ang Roman Catholic Church ay nagsimulang maghari sa buong mundo noong taong 538 AD at nagpatuloy ang kanyang paghahari hanggang sa taong 1798 nang maputol ang kanyang kapangyarihan. At kung bilangin kung ilang taon mula noong 538 hanggang 1798 ay eksaktong 1,260 years. So ano ang ibig sabihin nun? Etong paghahari ng hayop doon sa na binanggit sa Revelation chapter 13 verse 5, verse 3. Verse 3 verse 5, hindi verse 3, verse 5 ay naganap na po. Naganap na in the past. Mula ng 538 AD hanggang sa 1798. So hindi po magaganap sometime in the future for a period of 7 years tribulation. Wala na po 'yun kasi lipas na 'yun eh. Nakalipas na 'yon yung fulfillment ng prophecy na ito. So hindi mo dapat ilagay sa future. So kung nakalipas na 'yon, ibig sabihin yung idea nila na merong 7 years tribulation in the future, haka-haka na lang yon. Walang biblical na basis. Kasi yung sinasait nila na Bible basis na Revelation 13 verse 5 does not apply to that one. So makita nyo po yan. So kung walang 7 years tribulation in the future, walang mag-i-split sa second coming of Christ into 2 phases. Kasi yun lang naman ang kinatatakutan nila yon. Kaya mayroon silang in-split nila yon dahil para maisingit nila yung 7 years tribulation na inaakala nila na nag-exist. Pero yun pala, ayon sa hula, that is already a past event, hindi future event. So kung walang totoo na 7 years tribulation in the future, kasi yung katuparan ng hula sa Revelation 13 verse 5 is already past, then there is no basis for the teaching na the coming of Christ must be split into 2 phases, isang rapture at saka isang revelation. Wala na yun. Kaya kung wala na yun, so mali talaga yung teaching na secret rapture.
Because it is based on a two coming of Christ na principle na hindi naman totoo. Because there is no 7-year tribulation in between. Nakita niyo po yung punto. So yan po siguro ang pinakamabigat na rason. Sa bagay, pati yung dalawang rason na binanggit ko kanina, mabibigat pa rin yon. So there are 3 solid Bible reasons na nai-present dito na magpapatunay na mali talaga yung secret rapture. At yung pang-apat na mabigat yan, yung interpretation nila doon sa last week ng Daniel 9 verse 24 to 27. Pag pinag-aralan natin yan, makikita nyo na rin na talagang groundless yung kanilang allegation na yung final week doon sa 70 weeks of Daniel is allotted for a 7-year tribulation in the future para daw sa Israel. Yan. So, sana po ay naging malinaw ito sa atin para huwag tayong maloko dyan sa doctrine na yan ng tribulation at saka yung secret rapture na ilang beses na akong tumanggap ng babala na sabi nila na dito ba sa social media, be ready kasi secret may happen any moment, sabi niya. Tapos please forward this message to your friends. Tapos ilalagay pa doon. Ang daming mga lumalabas na yan. Ngayon, itong mga nakakatanggap naman, forward sila ng forward sa mga kaibigan nila, thinking na talagang totoo yung aral ng secret rapture na yon. At kailangan na maghanda sila because anytime mangyayari at kapag hindi ka napasama, ibig sabihin ay wala ka ng kaligtasan. Ayan po. So marami ang kabado dahil dyan sa sinasabi nila na secret rapture. Yun pala, isa pala na erroneous doctrine yan. So huwag na po kayong magpaloko dyan mga kapatid. Medyo po tayo, worry po tayo. Okay, gusto ko lang po na bago tayo tatapos ay may mga katanungan dito na kailangan na sagutin natin alang-alang dun sa mga nagbigay ng katanungan. Okay. Sandali lang ha. Hanapin ko yung para basahin ko. At least meron tayong kaunting time na gagamitin kasi baka hindi na masasagot. Kawawa naman yung mga nag-send ng mga tanong nila na umaasa na may kasagutan. Okay. Dito po. Unang tanong, sabi po dito, bukod sa pagsamba sa araw ng Sabat, ano ang tanda sa noo para malaman na tayo ay na kay Kristo? Ito po tanong ni Sister Mila. Okay, good evening Sister Mila. Wala pong ibang tanda sa noo, kundi yung pangilin ng araw ng Sabat ng Panginoon. Yan na mismo ang tanda sa noo na sinasabi po ng Bible, no? Dahil kung tinanggap mo na ang katotohanan na ang pangingilin ng Sabat ay siyang tanda ng Diyos, ibig sabihin na nasa noo mo ang katotohanan. At siya sa pamamagitan ng iyong pangingilin ng Sabat tuwing Sabado ay mahahayag na si Jehovah nga ang inyong Diyos at ikaw ay anak ng Diyos. Ngayon, kung ang tinutukoy mo ay yung hula doon sa Revelation, Ezekiel chapter 9 na meron doong inatasan na maglagay ng tanda doon sa sa noo, ay yung sa bahagi natin, yung binigay ng Diyos na tanda sa atin na dapat na ipakita natin ay yung Sabat, ayon doon sa Ezekiel chapter 20 verse 12 at saka 20 na nabasa natin sa nakalipas.
Pero doon sa bahagi ng anghel, kung ano yung ilalagay niya doon sa noo, yung nakita niya na nangingilin ng sabat, yun yung lalagyan na ng tanda sa noo. Yan ay hindi po natin alam. Yung anghel na po ang nakakaalam yun, no? Hindi naman sinabi doon sa Ezekiel 9 kung ano ang ilalagay niya. Pero merong ilalagay daw yung anghel na yun eh. So bahala na po siya kung ano ilalagay niya. Siya na rin ang nakakabasa. Kasi at saka yung kasama niya doon na mga anghel na merong pangpatay, armas na pangpatay, ay sila din nakakaalam, nakakabasa din sila kasi yung utos sa kanila is puksain ang lahat maliban lamang doon sa natandaan yung kanilang noo. So malalaman ngayon nitong mga pumapatay kung sino yon. Sila nang nakakabasa. Tayo po hindi na natin alam. Basta ang pakialaman lang natin yung bahagi natin na sabi ng Panginoon na pangilin natin yung sabat, ito ang magiging tanda sa atin at sa Kanya. At doon, yun ang pagbabasihan ngayon ng anghel para tatandaan yung ating mga noo. Okay, number 2 question. Tanggap namin ang lahat, ano ang gagawin namin? Hindi ko naman na magawa siyang iwan dahil gusto niya na magsimba. Anong gagawin namin? Ito, hindi ko nabasahin ang pangalan. Salamat kapatid dito sa inyong pinadala. So ang tanong mo kung anong gagawin, ang masasabi ko po sa iyo kapatid ay ang gagawin po ninyo ay magsimula na po kayong magsimba dalawa. Sabi mo na gusto ng kasama mo na magsimba, o di magsimba na rin kayong dalawa. Ayusin po ninyo ang inyong relasyon sa Diyos. Pareho kayong dalawa na sa ayos niyong relasyon niyo sa Diyos. At sumampalataya kayo sa Diyos at sumunod sa Kanyang mga kautusan. Ako'y naniniwala na pag inayos ninyo ang inyong relasyon sa Diyos, ay ituturo sa inyo ng ang tama na solusyon sa inyong problema. Huwag niyo munang problemahin yung iniisip niyong problema ngayon. Isaayos niyo muna yung relasyon niyo sa Panginoon at siya na ang gagawa ng paraan kung paano yan na masusolusyonan yung inyong problema. Hindi ko na po lilinawin dito yung alam ko na tinutumbok mo na problema nyo. Okay, so hindi naman siguro kung tayo lang sana ay private na mag-uusap, baka mas malalim pa ang ating pag-uusap. Pero public kasi ito, kaya ayaw ko naman na pag-usapan pa natin na detalyado ito. So yan lang po mga kapatid na nagtanong dito. Ikatlo na tanong, nais ko pong kayo po ang magbigay linaw dito sa akin before na palitan ko ang araw ng linggo na magsabat. Salamat na mayroong panukala ka na ganyan. Ang pangaral ni Pablo sa mga taga-Roma, tayo'y pasakop sa mga namumuno ng pamahalaan sapagkat sila ay nagmula sa Diyos. Kaya nga tayo'y nagbabayad ng buwis. Sa panahon na yon ay ang pamahalaan ni Cesar na emperador at sa buong mundo pa ang kanyang pamumuno. Hirang siya ng God? Hirang ba siya ng God? Ang trono ba niya yung hayop? O parang ganon yung takbo ng tanong. So ang sagot ko po dito mga kapatid is opo, ang dapat po tayong magpasakop sa mga namumuno. Tama po yun. Ayon po sa Romans 13 verse 1 to 5, 1 to 7, ang bawat tao ay dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos at ang Diyos ang nagtatatag ng mga pamahalaang umiiral. Kaya nga ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinalaga ng Diyos at sila ay nararapat sa parusa. Ang mga pinuno ay hindi dapat katakutan ng taong gumagawa ng mabuti. Ang mga gumagawa lamang ng masama ang dapat matakot. Kung ayaw mong matakot sa mga namumuno, gumawa ka ng mabuti at parangalan ka nila. Sila ay mga lingkod ng Diyos para sa ikabubuti mo. Tama po yon. Ngunit kung gumagawa ka ng masama, dapat kang matakot dahil siya ay may kapangyarihang magparusa.
sila'y mga lingkod ng Diyos na nagpaparusa sa mga gumagawa ng masama. Kaya nga, dapat kayong pasakop sa kanila, hindi lamang upang hindi kayo maparusahan, kundi alang-alang na rin sa inyong budhi. Iyan din ang dahilan kung bakit kayo'y magbabayad ng buwis. Ang mga pinuno ng pamahalaan ay mga lingkod ng Diyos at ito ang kanilang tungkulin. Ibigay ninyo ang buwis, ibigay ninyo sa bawat isa ang mararapat sa kanya. Magbayad kayo sa mga dapat bayaran at magbigay kayo ng buwis sa dapat buwisan. Igalang ninyo ang dapat igalang at parangalan ninyo ang dapat parangalan. So sa panahon po ni Jesus, ang emperador ng Roma, ito pa ang emperador ng Roma ang umiiral na pamahalaan na itinatag. At si Caesar Augustus naman ang emperador sa time na yan. Hinirang ba siya ng Diyos? Opo, hinirang siya ng Diyos. Yun bang trono niya ang hayop? Hindi po. Ang emperador ng Roma mismo, ang imperyo ng Roma mismo, ang sinisimbolahan ng dragon na nabanggit sa Revelation 12:1-17. Sabi po ng Daniel 7:23 na ang hayop sa hula ay sumisimbolo sa kaharian o kapamahalaan. Kaya hindi ang trono ang sinisimbolahan ng hayop, kundi ang pamahalaan. Ayan. Question 3, ang pamahalaan po ba na pinamumunuan ni Caesar ay siyang dragon na nagbigay ng kanyang trono sa hayop? Sagot, opo. Ang imperyo ng Roma ang sinisimbolahan po ng dragon na nagbigay ng kanyang trono sa hayop. Tanong, ang Jehovah, Kristo, SQOPQUZ, di ba ito ang mga 666? Sagot ko po ay hindi po. Yung pong Jehovah o kaya Kristo o SQOPQUS, hindi po yan ang 666. Dahil ang 666 ay siyang numerical value ng pangalan na Vicarious Filii na napag-aralan po sa nakalipas. Tanong, maari po ba nating makita sa mga mata ang mga anghel na sinugo ng Diyos para tayo bantayan? Ang sagot ko po ay maari po nating makita sa mga mata ang mga anghel kung sila'y magpakita. Pero normally, hindi po natin nakikita sila. Mata nating makasalanang tao, hindi po natin makikita. Pero kung magpakita sila, makikita po. At baka mayroon na po tayong nakita pero hindi nga lang natin alam na anghel pala yun. Sabi po kasi ng Hebrews 13:2, huwag ninyong limutin ang pagpapakita ng pag-ibig sa mga taga-ibang lupa, sapagkat sa pamagitan nito ang iba'y walang malay na nakapagpapatuloy ng mga anghel. O baka hindi nyo namalayan, meron kayong pinatuloy na akala nyo ordinaryong tao, yun pala'y anghel pala yun. So yan po, baka nakapagpatuloy na po kayo ng bisita na yon. Si Lot ay nakakita ng dalawang anghel na sa una ay hindi niya alam na sila'y mga anghel ayon sa Genesis 19:1-3. Pero sa katagalan, nalaman din niya na mga anghel pala yun. Isa pa, tanong, sadya po bang may pakpak at mapuputi ang mga anghel? Nakaputi ang mga anghel? Okay, hindi po sa lahat ng panahon ay nakaputi sila, pero may panahon na may nagpatutuo na maputi talaga ang damit. So ang mga anghel kapag nagpapakita sa mga tao ay hindi laging nakaputi at hindi laging may pakpak. Sa Matthew 28:2-4 ay talagang sabi doon maputi ang damit eh. At narito lumindol ng malakas sapagkat bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon at naparoon at idinulong ang bato at nakaupo sa ibabaw nito. Ang kanyang anyo ay tulad sa kidlat at ang kanyang pananamit ay maputing parang niebe. At ayan, so maputi talaga ang damit niya. Pero hindi naman lahat ng panahon. Kasi doon sa Genesis chapter 19:1-3, ang dalawang anghel na dumalaw kay Lot ay para naman silang ordinaryong tao lang. Hindi naman nakaputi, ano. At saka lalaking-lalaki ang itsura nila, kaya nakursunodahan ng mga bakla doon. At saka kung may pakpak ba, ayon doon sa Exodus 25:20, ay sabi po doon na yung ayon sa instruction na binigay ng Panginoon
yung gagawin nila po na cherubim ay may pakpak. Pero doon sa mga nagpapakita, meron namang nagpapakita na may pakpak, meron ding nagpapakita na wala din pakpak. So, yan po ang may sasagot ko dyan. Tanong, gaano kahalaga sa atin ang mga anghel ng Diyos? Mahalaga po ang mga anghel sa atin dahil sila po yung naglilingkod sa atin. Di natin namamalayan pero sila po ay laging nandyan na tumutulong sa atin. Ayon sa Psalms 34 verse 7, anghel ang siyang bantay na may takot sa Diyos. Sa mga panganib sila'y kinukupkup. Yan. Sa Psalms 90 verse 9 to 12, sinabi din po ang mabuting ministeryo ng anghel doon. Sabi niya, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak, di mararanasan kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Sa kanyang mga anghel, ika'y itatagubilin, saan mang dako maparoon, tiyak kang iingatan. Yan. Sa kanilang mga kamay, ika'y aalayan, nang sa mga batoy, paamoy hindi masasaktan. Yan, ang magandang matalumpating sabi ng Biblia. So, mahalaga po ang ginagampanan na papel ng mga anghel sa ating buhay ng mga Kristiyano. So, maraming salamat po sa mga nagtatanong. Maraming salamat po sa inyong lahat na nakikinig. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, sa kaitaasan po ng mga langit, salamat po sa inyong tulong at na kami po ay nakapag-aral ng inyong mga salita. Nawa po ay nakatulong ang mga pinag-aralan namin ng mga katotohanan para malinaw sa aming isipan ang dapat namin na katotohanan ng panghawakan at ano ang mga maling aral na dapat namin itakwil. Ito po ang ating dalangin na mangyari po nawa ang inyong kalooban sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus, aking dinadalangin ang lahat na ito. Amen. Good night po sa inyong lahat. Magandang gabi.